Sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hello, magandang umaga sa Pinas at magandang gabi sa man sulok ng mundo. Glorious TV aka mga kaderek, andito po si Father Neil, kasama po natin at pupunta po tayo sa Tagaytay Quest Hotel, Batangas, Padre, no? Mga kaderek, samahan niyo po kami ni Father Neil sa aming pagpunta sa Tagaytay. Andun na po yung mga kasama namin nauna. Sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hello! Mga kaderek, andito naman po tayo sa pagpapatuloy po ng ating mga kwento ng El Filibusterismo. Mga kaderek, isang magandang at mapagpalang umaga sa Pinas at magandang gabi sa anumang sulok ng mundo. Glorious TV aka Derek Ramsey ng Bulacan. Mga kaderek, nasa ikadalawang kabanata na po tayo ng El Filibusterismo sa pamagat sa ilalim ng kubyerta. Mga kaderek, sana'y may matutunan po tayo sa aking kwento. At ito po ay kapupulutan ng aral ng inyong mga anak, mga apo, pamangkin. At inyo po sanang panoorin. Ito po ay hango sa ating libro ng El Filibusterismo. Sa ilalim ng kubyerta. Iba ang nangyayari sa ilalim ng kubyerta. Nakakaupo ang mga pasahero sa mga bangkong yari sa tabla. Katabi ng mga maleta, tampipi at mga bakol. Malapit sa mainit na makina at pinaghalong amoy ng tao at mabahong langis. May mga tahimik na nagmamasid sa iba't ibang tanawin sa magkabilang pangpang. May mga nagsisipagsugal o nagsisipag-usap sa gitna ng pagbagsak ng mga pala at ingay ng makina, bulwak ng nadaraan ng tubig at walang tigil na hunguni ng vapor. Ang mga inchik na nangangalakal ay nakakahigang patihaya na parang mga patay. Ang ilang kabataan, karamihan ay mga nagsisipag-aral dahil sa suot ng uniforming puti ay pabalik-balik sa daong at masayang palundag-lundag sa mga bayong at tampipi. Naroroong magtalo sa galaw ng makina at pilit iniisip ang mga nakalimutang pinag-aralan sa pisika. Naroong paligiran ang mga dalagitang kolehiyala at bubulong-bulungan ng mga nakakatawa. Nang katakip sa mukha ng abaniko ang mga dalagitang kung minsay lalapitan ng mga umanganga na may mapupulang labi. Sa may daong ng barko ay may dalawang estudyanteng hindi nakikisali sa biruan. Sila ay nakikipagtalo sa isang matanda na, ngunit malakas pa't matikas ang tindig. Ang dalawang ito ay kilala at iginagalang ng mga papanuksong estudyante. Ang nakatatanda sa dalawa ay nakasuot ng itim na itim. Ito'y si Basilio, isang estudyante ng medisina. Tanyag na tanyag sa kusayang panggagamot. Ang isa namang mataas at mataba, bagamat malaki ang pagkabata sa kanya kaysa sa una ay si Isagani. Isa siyang makatang hinahangaan ng marami at nakatapos sa Ateneo. Si Kapitan Basilio ang matandang kausap nila. Mabuti po ang kalagayan ni Kapitan Tiago. Ang sabi ng estudyanteng si Basilio, ayaw po ninyo o niyang magpagamot kahit kanino. Si Pari Irene ang kaibigan at tagapayo ni Kapitan Tiago. Pinapupunta ako sa San Diego upang tingnan daw ang kanyang bahay. Ang totoo'y para lamang siya mapag-isa at magkaroon ng laya sa paghitit ng apyan. Ang apyan ay isang salot ng bagong panahon. Ang sagot ng kapitan. Kilala rin ng matatanda ang apyan na dapat walang nagpakalabis ng paghitit niyan nung una. Ito ay gamot lamang noon. Ang mga inchik lamang ang may bisyo nito. At kung pinag-aralan lamang ni Kapitan Tiago si Ciceron, magbalik tayo sa pinag-uusapang akademya ng wikang Kastila.
Ang wika ni Kapitan Basilio, tinitiyak kong hindi ito maisa sa katuparan. Maisa sa katuparan po ang tugon ni Isagani. Hinihintay na lamang namin ang pahintulot kung ngayon ay bukas. Si Pari Irene ay niregaluhan na namin ng 2 kabayong kastanyo. Siya ang nangako sa amin na makikipagkita sa general. Sasalungatin iyan ni Padre Sibila. Bayaan ninyong salungatin, kaya nga naririto iyan sa bapor ay para makipagkita sa general na nasa Los Baños, ang wika ni Basilio, at pasuntok na pinagtama ang 2 kamay. Makakuha man kayo ng pahintulot, saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin? Mayroon na po, aambag ng sikapat ang bawat estudyante. At ang mga magtuturo ngayon na rin po, ang kalahati Pilipino at ang kalahati Kastila at ang paaralan. Ang mayamang si Makaraig ay nag-alok ng isa sa kanyang bahay. Napapaniwalaan at napatango ng pagsang-ayon si Kapitan Basilio na ihanda na ang lahat ng mga kabataan ang kailangan. Kung sa bagay, hindi masama ang panukalang iyan, gayong hindi na mapag-aralan ang Latin ay pag-aralan naman ang wikang Kastila. Diyan makikilala, tukayo, na tayo'y lumalakad ng porong. Ng panahong iniya namin, nag-aaral kami ng Latin sapagkat ang aklat ay nasusulat sa Latin. Ngayon, nag-aaral kayo ng kaunting Latin, wala naman kayo mga aklat na Latin. Samantalang ang inyong mga aklat ay wala naman kayong aklat na Latin, samantalang ang inyong mga aklat ay Kastila, hindi naman tinuturo ang Kastila. Ang mga tao sa una, kapag nagmungkahi ka ng isang bagay, iniisip kagad ay balakid sa halip na kabutihan. Ibig nilang makuha ang lahat ng parang bola ng bilyar, makinis at mabilog, ang puna ni Isagani. Bagya na kabagang yata iyan ng amain mo, ani Basilio. Ano nga pala ang sabi ng amain mo ukol kay Paulita? Pinagsabihan ako sa pagpili ng mapapangasawa. Sinabi kong walang kapantay si Paulita sapagkat maganda, mayaman, marunong, masayahin. Lahat na yata ng M ay nasa kanya. Pero may isang tiya na napakasungit, natatawang sagot ni Isagani. Natawa rin si Basilio. Nasabi rin niya kay Isagani na nagpapatulong at ang donya ay nagpapahawak sa kamay. Nasabi rin sa Isagani nagpapatulong doon sa paghahawak sa asawa. Sa bahay ng amain ni Isagani, nagtatago si Don Tiburcio. Iyan ang dahilan kung bakit ayaw umakyat ng kubyerta ng matalino niyang amain. Nilalayuan niya si Don Victorina. Samantalang lalapit sa kanila si Simeon na kapapapanaog lamang. Ipinakilala ni Basilio si Isagani. Sinabi niyang magkalapit lamang ang bayan nila dahil ito'y taga-kabilang baybayin lamang at hinaharap ni Simon Isagani at kinumusta ang kanilang lalawigan. Itinanong kung totoong ang mga tao roon ay hindi makabili ng alas dahil sa karalitaan na siya ikinainis ng binata. Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman kailangan ang matabang na tugon ni Isagani. Napangiti si Simon, sinabing huwag sana niyang isasama ng loob. Sasama ng loob ang bagay na iyon sapagkat hindi na ibig makasakit ang damdamin. Kaya lamang batid niya ang kalagayan ng isang lalawigan dahil sa mga kura roon ay mga Pilipino at sa ikalulusog ng lalawigan ay inaanyayan ni Simon na uminom ng serbesa ang 2 binata. Sumama ang loob ni Simon nang tumanggi ang 2. Kaya binanggit niya ang winiga ni Pare Camora na ang pag-inom ng maraming tubig ang sanhi ng kawalan ng sigla
ng mga tao sa Pilipinas. Napuna ni Basilio na nagpormal si Isagani. Sinabi ninyo kay Pare Camora na makabubuti sa kanya ang pag-inom ng tubig sa halip na serbesa upang makaiwas sa chismis na mga relihiyoso. Ito'y dinuktungan pa. Sabihin ninyo sa kanya na ang tubig ay matabang at nainom, ngunit lumulunod sa alak at serbesa. Pumapatay ng apoy kapag pinaiinit ay nagiging singaw, at kapag pinagalit ay nagiging malawak na dagat na maaaring magwasak sa sangkatauhan at magpayanig sa mundo. Napansin ang paghanga kay Simon, ngunit itinanong niya kung kailan magiging singaw at kung kailan magiging dagat ang tubig. Sapagkat baka itanong din sa kanya ni Pare Camora, sumagot si Isagani, kapag pinainit ng apoy ang kapa at kapag ang maliit na hiwa-hiwalay na ilog ay minsang bumuo sa dulot ng kasiwian. Tinula ni Basilio ang pagtutulungan ng apoy sa tubig sa pagpatakbo ng makina. Ayon kay Simon, ang makina ay wala pa at ang lahat ay panaginip lamang, at saka iniwan ng magkaibigan ng walang paalam. Bakit mapusok kayo o mapusok ka ngayon, sa tanong ni Basilio? Aywan ko, para akong natatakot sa taong iyan, ang sagot ni Isagani. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang madalas tawaging Cardinal Moreno sapagkat na tagapayo ng Kapitang General. Totoo ang pamanghang tanong ni Isagani. Mga kaderek, ganyan ang narinig ko sa mga taong pupuri sa kanya kapag nakaharap. Nakatalikod siya ay sinesermonan. Dinadalaw rin ba niya si Kapitan Tiago? Oo, una niyang dinalaw yan nang dumating dito, kaya napaginalaan na magiging kaagaw siya sa mana. Kakapusin siguro siya o niya ang Kapitang General upang alamin ang tungkol sa kanilang wika o wikang Kastila. Isang utusan ang sasawi kay Isagani na siya'y pinatatawag ng kanyang amain. Si Padre Florentino ay isa sa sakay ng bapor ng Tabo na noon ay nagmamasid sa magandang tanawing nagdaraanan palibasay pinagpipitaganan. Dito po nagtatapos ang ikawang kabanata ng El Pilibus. Maraming salamat po.